bata, bago tayo magsimula, maaari mo ba muna ba kayong tumayo para sa ating maikling panalangin? Binibining Francine, maaari mo bang pamuluhan ang ating panalangin? Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Maraming salamat, Binibining Francine. Bago kayo magsiupo, maaari niyo munang tingnan ang ilalim ng inyong mga upuan at pulutin ang mga basura at iayos ang pagkakahanay ng inyong mga upuan. Maraming salamat, maaari na kayong umupo. Kamusta kayo ngayong araw? Mabuti! Handa na ba kayong makinig at makilahok sa ating mga gawain sa klase nito? Handa! Maraming salamat kung gano'n. Bago tayo magsimula at para mapanatili ang kaayusan at ang maayos na daloy ng ating klase, mayroon akong mga kunting paalala at alituntunin na nais kong sundin nyo hanggang sa matapos ang ating klase. Basahin ang sabay-sabay. Mga alituntunin, aktibong makinig at makilahok sa mga talakayan sa klase. Rumispeto sa guro, kaklase at mga panuntunan sa silid-aralan. Ayusin ang gamit at panatilihing malinis ang sariling lugar. Laging pumasok ng handa at tapusin ang mga gawain sa oras. Maraming salamat. Nais ko na sundin niyo iyon at sana ay maliwanag upang tayo ay magkaroon ng kahusayan at maayos ang daloy ng ating klase. Para sa ating unang gawain, ang ating gagawin ay magkakaroon tayo ng isang gawain kung saan magpapakita ako ng mga simbolo na inyong huhulaan ang katumbas na salita nito. Maaari bang basahin ang panuto? Suriin ang mga simbolo na may katumbas na letra. Buuin ang salitang nais paliwanag gamit ang mga simbolong ibinigay at isulat ang sagot sa illustration board. Ngayon, mayroon ako ditong dalawang illustration board at hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Dito ang unang pangkat at dito naman ang pangalawang pangkat. Tig-isa kayo ng illustration board at dito ninyo isusulat ang inyong nabuong sagot mamaya. Magpapakita ako ng simbolo at dito nyo ibabase ang sagot or ang katumbas na letra sa mga simbolong narito sa harapan. Halimbawa, ang letrang A ay katumbas ng ganitong simbolo. Yan ang babasihan ninyo sa mga simbolong ipapakita ko sa TV. Ngayon naman, para sa unang salita. Paunahan ng pagtaas ng illustration board. Ay, wala ito. Unang pangkat? Kultura. Tama, mahusay ang unang pangkat na kuha nila ang sagot ng kultura. Para sa pangalawang salita. Pangalawang pangkat. Lalo. Mahusay, tama ang isinagot ng pangalawang pangkat. Para sa ikatlong salita. Wika. Tama, mahusay, magaling ang unang pangkat sa kanilang ginawang paghula ng salita. Para sa ikaapat, anong salita ang katumbas ng mga simbolong yan? Bansa. Bansa! Tama ang isinagot ng unang pangkat. Bansa ang katumbas ng simbolong yan. Magaling, napakahusay at tama ang inyong mga naisagot. At ang grupong nakakuha ng pinakamaraming tamang sagot ay ang pangkat una. Palakpakan! Para sa ating pamprosesong tanong, nais ko si Binibining Gwyneth na sagutin ang pamprosesong tanong sa gawain ito.
Batay sa mga salita ninyong nabuo mula sa mga simbolo, ano sa tingin niyo ang ating tatalakayin paksa ngayon? Batay sa mga nakita kong simbolo, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga bansa, mga relihiyon, at ano pa ang mga wika at kultura ng isang bansa. Tama, magaling si Binibining Gwenel. At sana naman ay nagkaroon kayo ng kunting ideya sa ating tatalakayin ngayon. Kaya naman, para mas mapalalim pa ang inyong mga ideya na kung ano ang ating tatalakayin ngayon, ay magkakaroon pa tayo ng pangalawang gawain. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa ating ikalawang gawain, kung saan ito ay tatawagin natin, unahan mo ako. Basahin mo sabay-sabay ang panuto. Buuin ang puzzle. Upang makakuha ng piraso ng puzzle, kailangan sagutin ng tama ang mga tanong. Ang unang pangkat na makabuo ng puzzle at makapagtukoy kung anong bansa ang nasa larawan ang siyang panalo. Mayroon ako itong inihandang larawan na ginawa kong puzzle at ibibigay ko ang unang piraso sa unang grupo na makakapagbigay ng tamang sagot sa akin, paunahan sa pagsagot ko. Para sa unang katanungan, anong bansa ang tinutukoy dito? China! Tama nga ba ang sagot ng unang pangkat? China, tama. Magaling. Ito ang iyong unang puzzle at idikit niyo ito sa isa. Tama, mahusay ang unang pangkat. Para sa pangalawang katanungan. Pangkat dalawa. Pilipinas! Tama nga ba ang sagot ng ikalawang pangkat? Tama, mahusay ang ikalawang pangkat na ito ang piraso. Mahusay, bigyan nyo ng isang bagsak ang pangalawang pangkat. Para sa pangatlong katanungan, India! tama nga ba ang sagot ng unang pangkat? Tama, mahusay na ito ang isang piraso. Tama, malapit na mabuo ang puzzle. Kaya naman, para sa ating huling pagkatanungan, paunahan tayo sa pagsagot. Narito. Egypt! Tama nga ba ang sagot ng unang pangkat? Tama, at kayo ang unang makakabuo ng puzzle. Mahusay ang unang pangkat, sila ang may pinakamaraming piraso ng puzzle na naidikit sa pisara. Bigyan natin sila ng 2 bagsak. Ngayong nabuo na ninyo ang puzzle, ngayon naman ay paunahan kayo sa pagsagot o pagbula kung anong bansa ang ipinapakita sa larawan. Japan! Japan din. Para sa pangkat una, ito ay Japan. Ano ang sagot ng pangalawang pangkat? China! At ang tamang sagot ay Japan. Tama ang unang pangkat. Bigyan sila ng 2 pagbagsak. Mahusay ang unang pangkat na ibigay niya ang tamang bansa na nagpapakita ng kulturang ito kung saan nakasuot sila ng kimono at ito ang bansang Japan! mahusay. Ngayon naman, para sa pangprosesong tanong, basahin ng sabay-sabay. Batay sa larawang inyong nabuo, ano ang pinapakita nitong kultura ng bansa niyo? Sino ang gustong sumagot? Si Binibining Lindes. Base sa larawang nakita ko, ang mga kababaihan ay nagsusuot ng mahabang damit na tinatawag na kimono at saka nakaupo din sila sa sahig. Napakagandang sagot. Maraming salamat, Binibining Lindes. Ngayon naman, ay tutungo na tayo sa pagtuklas ng kung ano ang ating paksa ngayon. Ano nga ba ang paksa na ating tatalakayin? Narito. Narito ang ating paksa. Basahin ang sabay-sabay. Natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa
salamat sa pagbasa. Kayo naman ay sa pagkatapos ng ating klase, inaasahan ko na kayo ay matututo sa ating mga layunin. Sabay-sabay. Na ipaliwanag ang kahulugan ng geografiyang pantao. Nasusuri ang mga wika at reliyon na nanggaling sa daigdig. At mapahalagahan ang pag-aaral ng geografiyang pantao. Maraming salamat. Sana ay sa pagkatapos ng ating aralin ay matutunan nyo ang mga itinakdang layunin sa ating talakayan ngayon. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ating ikatlong gawain kung saan ito ay tinatawag na buksan at tuklasin. Para sa ating ikatlong gawain, ito ay tinatawag na buksan at tuklasin. Basahin mo sabay-sabay ang panito. Pipili ang bawat pangkat na isa sa apat na ito. Basahin at sagutin ang riddle na nasa loob ng napilit ito. Ngayon naman ay magpapakita ko sa inyo ng mga pinto at pipili kayo kung anong pinto ang pipiliin niyong buksan. At ang bawat pinto ay may katumbas na bugtong kung saan sasagutin at huhulaan mo kung anong ang itinutukoy dito. Dahil ang unang pangkat ang nanalo sa ating gawain kanina, sila ang maunang pumili ng pinto. Pangkat una, aling pinto ang pinipili ninyong buksan? At ito ay ang pintuan ng kulay asul. Narito ang bugtong. Ako ang tulay ng bawat usapan, ginagamit sa pag-aaral at ugnayan. Kahit iba-iba ang suno ko sa bawat bansa, nagkakaintindihan ang tao dahil sa akin. Ano ito? Wika. Tama nga ba ang inyong sagot? Narito. Wika, tama. Napakahusay. Bigyan ng isang bagsak ang pangkat una. Ngayon naman, magpatuloy tayo. Pangkat pangalawa, anong pinto ang pinipili ninyong buksan? Maliban sa kulay asul dahil ito ay nabuksan na ng pangkat una. Pinipili namin ay ang kulay lila na pintuan. Kulay lila na pintuan, ito ay ang unang pintuan. Narito ang bugtong. Iba-iba man ang kulay ng balat at anyo, lahat ay bahagi ng mundo. Ako'y pagkakailanlan batay sa pisikal na talian ng tao. Ano ito? Lahi. Lahi. Tama nga ba ang inyong sagot? Narito. Lahi. Tama. Bigyan ng isang bagsak ang pangalawang pangkat. Susunod ay ang unang pangkat naman ang pipili maliban sa dalawang pinto na napili natin. Ika-apat, ito ay ang kulay verde na pinto. Narito ang bugtong. Basahin ang bugtong. Ako ang gabay sa pananampalataya, nagtuturo ng pag-asa at mabuting gawa. Maaaring sa simbahan, moske o templo ako makita. Ngunit isa ang layunin, paniniwala. Ano ito? Relihiyon. Tama nga ba ang inyong sagot? Narito. Relihiyon, tama. Bigyan ng isang bagsak ang pangkat una. Ngayon naman, para sa huling bugtong, ang sasagot ay ang pangkat pangalawa. Ang pintong natitira ay ang kulay kayumanggi. Ito ang bugtong. Basahin na sabay-sabay. May sarili kaming awit, sayaw at tradisyon. Pamahalaan ng aming mga ninuno noon. Kami pangkat na may isang kultura at pagkakakilanlan. Ano ang pangkat na ito? Etniko. Pangkat etniko. Tama nga ba ang inyong sagot? Mahusay. Bigyan ng isang bagsak ang pangkat pangalawa. Ngayon naman ay sasagutin natin ang pamprosesong tanong. Ngayon naman ay basahin ninyo ang ating pamprosesong tanong. Ano ang inyong nananampatayan sa paghula ng tamang sagot? Nais kong makarinig mula kang binibining ko niya. Ang naging batayan namin sa paghula ng tamang sagot ay ang paglalarawan ng kanilang wika, kultura at mga pananamit, kung bakit iyon ang aming naging sagot sa mga tanong. Mahusay na pagdalang sagot. Bigyan natin ng isang bagsak sa binibining ko niya. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa ating talakayan. At ang
Geografiyang Pangtao. Basahin ng sabay-sabay. Ito ay isang agham ng pag-aaral sa ugnayan ng tao at ng kapaligiran, pati na rin ang pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang lugar. Nais kong makarinig mula ng Binibining Mendez, ano ang pagkakaintindi niyo sa kahulugan ng Geografiyang Pangtao? Geografiyang pantao or geography. Ito ay tumatalakay sa ugnayan ng tao sa ating kapaligiran at sa lokasyon nito at maging sa ating pamumuhay. Mahusay, tama ang iyong sagot. Dagdag pa riyan ang Geografiyang Pangtao ay tumutulong upang maunawaan natin kung paano naaapektuhan ng ating paligid ang ugnayan at pamumuhay ng mga tao. Ngayon ay tungo na tayo sa wika. Basahin ang kahulugan ng wika. Isang sistemang komunikasyon na madalas gamitin ng tao sa isang partikular na lugar. Binibining Francine, sa iyong pagkakaintindi, ano para sa iyo ang kahulugan ng wika? Para sa akin, ang wika ay ginagamit natin upang makipag-communicate sa ibang tao or sa ibang lahi upang tayo ay magkaintindihan at magkaunawaan. Magaling, tama ang iyong pagkakaintindi. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang wika? Binibining Gwyneth, may sagot ka ba? Ang wika ay importante para sa ating tao dahil ito ang naging paraan upang makipagkomunikasyon sa mga tao. Isa rin ito sa dahilan kung bakit tayo nagkakaintindihan at ito rin ang magiging daan upang tayo ay magkaroon ng komunikasyon sa iba't ibang lugar at bansa. Tama, magaling ang sagot ni Binibining Gwyneth. Ngayon naman ay dumako na tayo sa isa pang mahalagang salik na humuhubog sa kultura ng mga tao at ito ay ang relihiyon. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang tawagin si Ginoong Casas upang basahin ang kahulugan ng relihiyon. Nagumpisa sa kalagayan ang mga tao ay naghahanap ng mga kasagutan sa mga pangyayaring hindi nila kaya ipaliwanag. Mahusay, ngayon naman ay tatawagin ko si Binibining Garzon upang ipaliwanag ang binasa ni Ginoong Casas. Ito ay isang reliyon na may iba't ibang piling sa mga tao. Mahusay, magaling ang iyong sagot. Ngayon naman ay tingnan natin ang graph na ito kung saan pinapakita dito ang porsyento ng mga populasyon ng mga relihiyon na bumubuo sa mundo. Isa-isahin natin at una na riyan ang pinakamalaking porsyento kung saan ang Kristyanismo ay bumubuo na 31% ng populasyon ng mundo. Ito ang pinakamalaki at sumunod naman riyan ay ang Islam. Kung saan ito ay mayroong 25% ng populasyon ng mundo. At ang kasunod naman dyan ay ang Hinduismo kung saan mayroon lamang itong 15% ng populasyon ng mundo. At samantala naman, ang Budismo ay bumubuo lamang ng 7% ng populasyon ng mundo. Samantala, ang mga hindi-religyoso naman ay umabot sa 11% ng populasyon ng mundo. At ang panghuli naman ay ang iba pang relihiyon kung saan ito ay mayroong 6%. Base sa nakikita ninyo, pagmasdang mabuti kung saan ang mga pangunahing relihiyon kung saan ito ay Kristyanismo, Islam, Hinduismo, at Budismo ay sila ang may pinakamalaking populasyon. Higit na riyan ang Kristyanismo kung saan ito ang pinakamalaking bahagi ng populasyon kung saan ito ay nakakuha ito ay tumataya sa 31% ng kabuuang populasyon ng mundo at sinundan naman ito ng Islam kung saan ito ay may 25% ng populasyon ng mundo. Ngayon nakita nyo na ang kabuuang populasyon ng mga relihiyon o ang mga pangunahing relihiyon ng mundo. Pag-isipan natin, sa inyong palagay, paano nakakaapekto ang relihiyon sa kultura, tradisyon, at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao? Nais kong marinig ang sagot ni Binibining Mendez. May malaking epekto ang relihiyon sa isang tao dahil humuhubog nito ang isang tao kung
paano siya makitungo sa iba at kung ano ang mga dapat niya gawin at hindi, at nakatulong din ito kung sa paghanap ng purpose sa life. Tama, napakagaling ang sagot ni Binibining Mendez. Bigyan natin siya ng isang bagsak. Nais kong tandaan ninyo na ang relihiyon ay hindi lamang tungkol sa paniniwala, kundi ito ay nakaka-apekto or nag-i-influensya sa kung paano tayo makitungo, kumilos, at lalo na sa pananamit gaya ng Islam. Mayroon silang kakaibang pananamit kung saan ito ay kailangan natin respetuhin. Gayon naman sa kabila ng ating paniniwala, nais nating panatilihin ang respeto. Kaya mahalaga na matutunan natin kung paano respetuhin at unawain ang relihiyon ng bawat isa. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa ating huling sali kung saan ito ay ang lahi at ang pangkat etniko. Basahin na ng sabay-sabay. Pinag-uugnayan ng pagkatulad ng kinatuluan, paniniwala, kaugalian. Mahusay, maraming salamat sa pagbasa. Ngayon naman, mayroon akong isang katanungan. Bakit mahalaga na igalang ang iba't ibang pangkat etniko? Binibining ko din, meron namang sagot. Importante galang natin ang mga pangkat etniko dahil sila ay may ibang paniniwala, tradisyon at kultura. Dahil tayo ay tao lamang at dapat natin pahalagahan ang ibang kultura dahil ito ay maging rason upang tayo ay magkaisa. Mahusay, maraming salamat, Binibining ko din sa iyong sagot. Ngayon naman ay tapos na tayo sa ating talakayan at tutungo na tayo sa ating isa pang gawain kung saan ito ay tinatawag na simbolo ng paggalang. Basahin ng sabay-sabay. Gumuhit ng simbolo na nagpapakita kung paano mo may papakita ang respeto sa iba't ibang kultura. Kumuha kayo ng isang pirasong papel at iguhit ninyo ang simbolo sa kung paano ninyo ipinapakita ang paggalang sa iba't ibang kultura. Maaari na kayong magsimula. Mayroon lamang kayong 5 minuto. Tapos na ba ang lahat? Tapos na po. Ngayon ay tatawag ako ng dalawang mag-aaral upang ipaliwanag at ipakita ang kanilang ginawa dito sa harapan. Sa bahagi ito, si Ginoong Casas ang mag-representa. Ang aming inuit ay pagpanalangin. So ito ginagawa ng mga Kristyanismo na ipinakita na dapat na respetuhin kung ano ang dapat na gawin bago manalangin. Kailangan natin ang ating mga kamay at panalangin. Mahusay, bigyan ng isang bagsak si Ginoong Casas. Sa bahagi dito sa bahagi naman ay si Binibining Mendez ang magpapakita ng kanyang ginawa. Ang aming ginuhit ay ang simbolo ng puso dahil kapag makitungo ka sa iba na ginagamitan ng puso ay may pagmamahal ka sa iyong kapwa at hindi ka lang basta-basta na umpisa lang mo, kundi together with respect and everything. Maraming salamat. Napakaganda ng iyong binuong simbolo. Bigyan ninyo ng 2 bagsak ng inyong mga sarili. Kaya naman, si Binibining Garzon ang sasagot sa ating pangprosesong tanong. Basahin. Bakit mahalaga sa iyo ang naunawaan ang kultura ng ibang tao? Para sa akin, mas buti na maunawaan ko ang kanilang kultura para malaman ko na hindi kami malabang sa kanilang rules. Mahusay, napakaganda ng isinagot ni Binibining Garzon. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa inyong ikalimang gawain kung saan basahin ng sabay-sabay ang panahon. Pipili ang bawat grupo ng isang voluntaryo. Ipapakita nila ng walang salita ang hinihing na galaw ng paggalang habang pumulahan naman ng mga grupo ang pinapakitang galaw. Malinaw ba ang panuto? Malinaw. Magpapadala kayo sa harapan ng isang representante
representante mula sa ikalawang pangkat at sa unang pangkat. At sila ang magbibigay ng kanilang action at hulaan ng mga natitirang miyembro ng grupo at paunahan ito. Pipili kayo dito. Sino ang representante mula sa unang pangkat? Si Binibining Gwinnett. Dito sa pangalawang pangkat, si Binibining Francine. Nais ko munang imbitahan kayo dito sa harap at bunutin ninyo ang napiling salita. Salamat. Kilalawan ninyo gamit ang pagkilos. Pagmamano. Ay, ito na? Paglilito. Ay, Pag, ano? Walang salita. salita. Unang salita. Halik. Halik. Pangalawang salita. pagkalis naman. Tama ang unang pangkat. Ang salita ay ang paghalik sa kamay. Para sa pangalawang kilos. Bibigay ng galing. Bibigay ng pagkain. Bibigay ng pagkain. Pagpapanuran. Pag-aaral. Malapit na. Malapit na. Pag-aaral ng regalo. Tama muli ang unang pangkat. Ngayon naman, para sa pangatlong kilos. Bibigay ng pagkain. Malapit na. Pag-aaral ng pagkain. Tama. At dahil sabay kayong sumagot, tama kayo dalawa. Para sa pang-apat, Pagmamano. tama muli at sabay muli kayong sumagot, kaya naman pareho kayong nagkapuntos. Pananampalataya. Malapit na. Pag-pray. Nagsisimula sa pag-aalay. Pag-aalay ng panarangin. Tama ang unang pangkat. At dahil dyan, nanalo ang unang pangkat, kaya sila ang nakakuha ng pinakamaraming puntos. Ang kilos na kanilang ipinapakita sa harapan ay ang mga ilan lamang sa mga kultura na ginagampanan o pinapakita ng mga Pilipino. Yun ay kultura natin dito sa bansa. Ngayon para sa pamprosesong tanong, basahin ng sabay-sabay. Paano nakatulong ang pagpapakita ng kilos ng mga ito sa pananatili ng kultura at tradisyon ng bawat pangkat? Binibining Mendez, maaari mong marinig ang iyong sagot. Sa pamamagitan ng mga kilos na pinapakita kanina, napapanatili nito ang kultura tradisyon dahil mas napapahalagahan ang bawat tradisyon at may respeto sa bawat isa. Maraming salamat, napakahusay ng iyong sagot. Mahusay. Ngayon naman, para sa panghuling gawain, basahin ang panuto. Gumawa ng reflection paper tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura sa buong daigdig. Narito ang pabantayan sa pagwasto ng inyong output. Basahin. Pagka-orinihan. Okay. 25%. Istruktura ng idea, 25%. Kaangkupan ng baksa, 20%. Kabubuan, 100%. Mahusay. Maraming salamat sa pagbasa. Mayroon lamang kayong 5 minuto para gawin ito. Tapos na ba? Tapos na po. Mali mo bang kunin ang inyong mga output? Si Binibining Mendez, maaari mo bang basahin dito sa harap ang iyong nagawa?
Mahusay, maraming salamat, Binibining Mendez, sa pagbahagi ng iyong output. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa pagbibigay ko sa inyo ng inyong takdang aralin. Basahin ang sabay-sabay ang panuto. Pumili ng isang bansa o rehiyon na isaliksik ang kanilang nagtanging kultura o tradisyon. Isulat sa hindi ibababa sa 5 pangungusap ang iyong natutunan at ihanda itong ibahagi sa klase sa susunod na araw. Ito ay gagawin niyo sa inyong bahay at ibabahagi ninyo sa susunod nating klase. At diyan nagtatapos ang klase natin ngayon. Maraming salamat sa pakikilahok, pakikinig at sa aktibong partisipasyon sa ating talakayan ngayong araw. Magsitayo ang lahat para sa panapos na panalangin. Binibining mo na, maaari mo bang pamulungan? Kaya mas the Father, the Son, the Holy Spirit, and our Father who art in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Maraming salamat. Maaari na kayo magsiupo at maghanda para sa pagluto. Bago ang lahat, pulutin muna ang mga nakakalat na papel sa sahig. Maraming salamat. Hanggang sa muli.